Good morning and welcome again to my another vlog. And for today's video, share ko naman sa inyo kung anong gagawin or anong dapat nating gawin pag dumating yung ating mga caladium na na-order sa ibang lugar. Gagawin natin pag dumating silang damage na yung dahon at saka yung may part na sa mga bulbs na damage na rin. Na-document ko na rin yung ginawa ko before sila dumating sa akin. For that, bago lang kayo sa channel ko, please subscribe my channel. At kung nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa video ito, please like and share na rin. At saka don't forget to click the bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na in-upload. Guys, thank you so much pala sa kang Ma'am Ellen Olasiman dito sa ating sponsor na damit ngayon na nasuot ko. So, kung gusto niyo mag-order, you can check sa kaniyang Facebook account. Yung caladium natin pala guys is in-order ko from Palawan. So, nag-order ako doon ng caladium. Nag-try muna ako na mag-order para i-check ko kung okay ba yung shipment natin from Palawan to Cagayan de Oro. So, nag-order ako November 18. So, dumating siya guys, December 7. So, nasa mga 18 to 19 days siya dumating. So, nandyan yung document kung ano nangyari nung dumating sa akin, yung aking na-order from Palawan. Nandyan guys, yung dumating siya guys. As in, ano na talaga, lanta na talaga yung dahon or nag-etulate talaga yung dahon kasi napakatagal siya nasa box. As you can see naman guys, okay naman yung steam niya at saka na-check ko na rin yung kanyang mga bulb. Nung nakita ko yung bulb niya guys is okay naman yung ibang bulb, but may isang bulb talaga guys na nag-ano na siya, na-damage na at saka parang nalusaw na siya guys dahil dun sa medyo matagal talaga siya sa shipment. So, ang ginawa ko is nitanggal ko yung dami. Ko napakita doon sa video na nilagyan ko siya ng detain. Pero nilagyan ko siya ng detain guys. Ang purpose ng detain is para ma-lock yung wound. Saka anti-fungicide din siya at saka antibacteria. So hindi ko na napakita doon sa video na nilagyan ko siya ng detain. But as much possible guys, ganyan siya ng detain guys para hindi mabulok talaga yung bulb. Tinanim ko siya guys nung December 7, tinanim ko siya agad. Tinanim ko muna siya ng mga 4 days. Na nakita ko na yung iba naman is medyo may tubo na siya maliit guys. After 4 days, nakita ko na medyo slow yung pagtubo ng ating bulb. So, kumuha ako ng cellophane at saka rubber band. So, ganito yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng cellophane at saka rubber band. Dapat whole pack talaga yung ilagay niyo sa loob ng cellophane. Tapos, before niyo siya ilagay sa loob, dapat lagyan niyo muna ng water yung ating pot. At saka dapat yung water is labas talaga yung water dun sa butas ng pot. Para yung yung water kasi yun yung magbibigay ng moist dun sa cellophane at saka siya yung may buhay dun sa ating bulb. So after nun guys, mga 1 week may nakikita na akong tumutubo dun sa ating mga bulb. Saka hindi ko na malayan na bilis talaga ng tubo ng kanyang dahon. So ipapakita ko na rin dyan yung document na video na before ko siya nilabas dun sa cellophane. Yun guys, I'm so happy kasi nandito na siya yung ating bagong tubo na dahon. Hindi pa siya matured pero nakikita ko na kung gaano siya kaganda. So papakita ko na rin dyan yung matured plant niya nung una ko siyang nakita. Yan. So ito pala yung red spider. So tinatawag tong red spider siguro dahil dun sa yung dahon niya is mas dominant yung parang yung mga vein na red dun sa kanyang leaves. Yan. So,
Meron din akong na-order, Caladium Red Barrett. Yan. So, ang laki na ng leaves niya, guys. As you can see naman, ang ganda. Para siyang, ano din, guys, no? Para siyang double cara. Pero ito is pabilog kasi yung leaves niya. Tapos, yung sa the other side is red ang color. Tapos, the other side naman is green ang color. Tingnan niyo, ang ganda din. Tapos, meron na rin siyang mga bago dito, guys. Oh, yan. Parang dalawa na siya. Pwede na to siyang separate, guys, para for propagation. Yan. At tapos, meron din akong Caladium Watermelon. Yan. So, as you can see naman, guys, yung kita nyo, yung leaves niya is para siyang watermelon. Yung nabiak na watermelon, diba? Ang ganda. May spotted na red dyan. Tapos, yung gilid niya is dark green color. So, dalawa yung na-order ko nito. Ayan siya, guys. So, as you can see, na for me is, hindi naman ako as in pro talaga, no? Pero, sinusubukan ko talagang mag-thrive yung ating caladium. Experiment din ako kung paano natin sila i-thrive yung ating mga caladium na bulb. Kasi, usually kasi, guys, yung mga caladium ko is, yung sinisiparate ko lang pag nag-propagate ako is ito lang. Itong tubo na sa dyan lang ako nag-separate for propagation. It's my first time na ginawa ko to at saka nakita ko naman na naging successful siya sa akin. So, kung hindi nangyari sa mga caladium yung na-order niyo, huwag kayong mag-alala. As long na okay yung bulb at saka as long na intact pa yung bulb is okay pa yung halaman niyo. Mapalagaw pa ninyo yung inyong caladium. Okay? So, don't worry, guys. For now, is yun lang muna yung ginawa ko. So, after na nilabas ko siya sa sa cellophane, ni-water ko siya at saka nilagay ko siya dun sa shaded area na may bright and indirect sunlight. Dun ko siya nilagay. So guys, shout out muna tayo to Sir Nilo Ramirez. Thank you so much, sir, sa supporting nyo. To Sir Life in a Pot. Sir is from Europe. And also, shout out to Sasha Moral Vlog. Thank you so support mo, ma'am. Ito pala is galing siya is from Samal. So, shout out to Lilian G. Shout out to Hairstyle Nikinas. Shout out to Sir Astromola. And shout out to Sir Lito and Marie Couple Vlog. And also, shout out to Ruel Morga Acero. And also, shout out sa anak ko. Sana supportahan din niyo yung anak ko, guys, sa vlog niya, channel niya, guys, Makyle. So, ilagay yung mga link dyan sa description box below. So, kung gusto niyo magpa-shoutout, kindly write na lang #LoveKH shoutout, okay? Ini-invite ko kayo sa aking mga social media account from my Facebook and Instagram account. So, for more details, just check the description box below. Guys, next video na naman natin, guys, is papakita ko yung mga varieties na mga caladium at saka paano sila alagaan. Sa ngayon, ito muna yung topic natin. So, thank you so much, guys. Have a good day. Bye!